magsasamahan. Ito na ang programa na magbibigay saya sa anumang sulok ng mundo. Halina at makijamin ka. Magandang usapan, sagad sa kulitan ng lahat nag-aabang sa makabago na tambayan. Ay bakit ganun baga, inabot na ako ng kaba. Ang pagbati mula kay DJ talagang anong saya. Sus pa rin inabaya, bata man o matanda, alamin ang mga balitang mula sa puso ng bansa. Musika'y mawawala pag nasunatan na iyan. Ang paboritong musika na kay sarap na pakinggan. Naging malapit ang malayo kahit sa ibang ibayo. Nadama ang samahang may pusong pagkamarindokenyo. Lanigin man ng pagsubok, o tagay natin yan. O diba anong saya, shoutout muna tayo dyan. Kasama mo kami ngayon, tiyak walang maiiwanan. Santa Cruz, Magbubuwak, Torrijos, Buena Vista, Gasan. Maghahatid ng kasiyahan yan ng kanilang panata. Ito ang Marindokeños, buong mundo nagtitiwala. Makitune in sa pinagkakatiwalaan. Online news network ng ating mga kababayan. Good vibes lang lagi, lungkot ay mapapawi. Idaan mo sa ngiti kasama ang Marindokeños Network. Pananabaya, kaibigan, kababayan, silip sa aming page, tayo ay magpipintuhan. Kung may kwento ka dyan, abay i-share mo na iyan. Pagkat si kabayan nandiyan at ikay pakikinggan. Mula sa puso ng Pinas, serbisyo ang aming hatid. Marindokeño, support ay di mapapatid. Totoong balita ang hatid at sa inyo'y ihahatid. Sa kamasulok ng mundo, kami inyong madidinig. May kwentuhan at tuwa na sa FB Live kasama mo. Ano man ang mga pagpati agad na sasabihin ko. Relax mo lang ang sarili, dito ay kasali ka. Dahil sa bawat kwento mo, istorya mo'y panalo na. Tila ba isang libro ang pahinang tulad dito, na pwede pang matanda at bata ang ihahayag sa'yo. May usaping pangkabataan, kalusugan at pangbayan. Siyempre di mawawala ang Panginoon na madalas kong pasalamatan. Makitune in sa pinagkakatiwalaan. Online news network ng ating mga kababayan. Good vibes lang lagi, lungkot ay mapapawi. Idaan mo sa ngiti kasama ang Marindokeños. Makitune in sa pinagkakatiwalaan. Online news network ng ating mga kababayan. Good vibes lang lagi, lungkot ay mapapawi. Idaan mo sa ngiti kasama ang Marindokeños Network. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Kumusta po kayo? Ngayon po ay araw ng Linggo, 26 sa buwan ng Abril 2020. At ito po ang ating special coverage ng COVID-19 update dito po sa ating lalawigan. Ito po ay sabayang napapanood sa pamamagitan po ng Lucky 7 Channel 3 at ng Marindokeños Network Facebook pages. At ngayong hapon po, mga kababayan, ay makakapiling po natin ang butihin pong alkalde ng bayan po ng Gasan. Walang iba kundi ang atin pong minamahal na Mayor Victoria Lau Lim. Mayor Lim, kumusta po kayo, Mayora? Magandang hapon sa inyong lahat. I'm okay naman, kailang medyo namamalat. Malapit na mawala ang boses ko. Okay. Masyadong maraming problema. Okay? O sige. Okay, Romy. Alam mo, akala ko masaya na kami kasi talagang si Doktora ang report ay ang Gasan ay maganda na ang aming mga result ng mga PUI, PUM, lahat ay nag-decline, mga iba nag-negative na, lahat ganyan. Pero nagulat ako kanina, nalaman ko, may isa pala kaming positive na nagulat nga ako, nagulat din Doktora kasi hindi namin alam na sa DOH pala ay na lumabas na yung result na itong isang pasyente na rapid test ni Doktora ay negative na. Kasi dumating siya mga 1 month ago, galing Maynila, ay may lagnat.
So ngayon, nag-self-quarantine na siya since then. Pero gumaling siya sa mga lagnat, wala nang symptom, ganyan. Negative na nga siya. Pero nagulat kami na ngayong araw, lumabas ang result from DOH na siya pala positive. Kaya, ayun, nagre-ready kami. Nakausap ko si Dr. Jerry Caballes kanina at si Dr. Rachel Garcia kung anong dapat gawin. So, yung provincial DOH personnel, si Mr. Gilbert Madrigal, I heard nagpunta siya dito sa aming RHU. Kausap niya si Dr. Abby at nag-ayos-ayos na yung family ay ilalagay muna sa isang lugar for isolation center nila. So, yung dating Tukhang Center, nililinis na ngayon, inaayos na, at doon muna ilalagak yung family. Pero, sabi ko kay doktora, ano ba ang talagang protocol doon sa positive? Kasi ayaw ko naman, Romy, I don't want to take the responsibility na yung positive ay nasa amin din. Kung talagang yan ay dapat ay sa provincial hospital, sabi ko kay doktora, ay baka it's better na sa provincial hospital na yan, i-isolate. Kasi sabi ko ayaw ko na kami ay magkaroon ng malaking responsibilidad na hindi naman namin kaya, di ba? Kaya sabi ko kay doktora, alamin lang niya kung sa provincial hospital ba itatanggapin or what. Kasi yung family, it's okay dahil siyempre yung husband ay they stay in one house, ay yung mga anak, asawa, they stay together. Eh baka nagkahawa-hawa na since positive yung father. Hindi natin alam. Kaya sabi ko, okay lang na i-isolate yung pamilya. Pero yung positive na husband, dapat siguro kung ano ang tama, ay ibigay na natin. Kung DOH decision, dapat sa provincial hospital, so be it, dapat doon kasi mahirap naman kami, wala kami facility na pareho ng hospital. Ano yon? Di ba, Romy? Opo, Mayora. Okay, so linawin po natin, Mayora, nabanggit nyo po, ito po ay tatay. So meron po kayong datos, Mayora, kung ito po baga ay, kung ilang taon po ito? Ay, nako, sorry. Nagulat ako na sa actually, siguro mga 40s yan. Ganon, approximate ko lang. Hindi ko pa natanong ang kanyang information. Kasi may tatlong anak sila, nitong wife niya ngayon. Eh, hindi ko alam kung, kasi sabi daw, the husband is working sa NAIA. I don't know what kind of work. So, nung nag-lockdown na at nagkaroon ng ECQ, umuwi dito sa pamilya. Pero, when he comes, may fever na siya. Kaya, pero, nag-self-quarantine siya at nagpa-doktor, nawala yung fever. Pero, tinest na siya ng rapid test ni Dr. Abby, ay negative naman daw. So, I don't know why. So, that means yung rapid test guro, hindi rin accurate, Hindi natin, yun yung rapid test, nagbigay si Governor, 17 pieces, kits, for 17 person. Pero itong isang ito, negative daw ang result. Pero nang dumating naman, yung result na galing DOH, ay positive naman siya. Kaya, medyo, nagkaroon po kayo ng confusion dun po sa mga dumating na resulta. Oo nga, alam mo talagang nakakasakit ng ulo kasi akala ko malilift na ang buong Marinduque, Gasan sa May 1 or May 3. Eh, paano kung may positive? Bakit zero na naman kami niyan? Paano ba yan? Oo nga ni po, medyo malungkot na balita po ito, Mayora, dahil kagaya nga ni po ng sinabi mo kanina ay kita po ay naghahanda na sana
para po doon sa supposed to be general community quarantine. Pero dito po sa balitang ito ay nakakalungkot. Pero so far, Mayora, yun pong ating COVID-19 patient. Kailan niyo po nalaman, Mayora, na meron po kitang kauna-unahang kaso ng COVID-19 dyan po sa bayan ng Gasan? Itong positive. Opo. Ngayon lang umaga. Ngayon lang umaga. Kasi tumawag ako, inausap ko si Mayor Armin ng Buwak tungkol naman sa ibang issue. Kasi meron namang isang passenger na hindi ko tinatanggap na dumaong dito sa Gasan sa Bilis Landing. Ay sabi ko, since siya ang merong isolation, meron siyang yung MEC, ay sabi ko, ay gagamitin na isolation room dahil obvious naman itong passenger galing Mindoro, ay ang Mindoro Occidental at Oriental ay di ba lockdown na, meron din positive sa kanila. Ay sabi ko ay hindi ko na kaya na magpa-quarantine kasi wala akong facility. Wala pang facility ang Gasan sa isolation. Kaya, di ba, ang mga darating, kailangang i-quarantine mo 14 days. Isolate mo na. Eh, wala akong facility pa. Hindi pa kami handa doon. Kaya sabi naman ni Doktor ay, siya ang nagbalita sa akin na, ay meron kang positive. Ha? Hindi ko alam Wala kami positive. Walang sinasabi si Doktora. Ay, hindi rin pala alam Doktora. Well, nagkaroon siguro ng parang may nauna na nakaalam na hindi dapat. Well, kaya doon nagulat ako. Akala ko, pasado na kami. Romy, akala ko graduate na kami. Nani po actually parang ang iniisip po natin lahat po buong Marinduque po sana ay graduate na diyan po sa COVID-19. Pero Mayora, so far po nasaan na po yung ating COVID patient? Nabanggit niyo po kanina na hindi po enough yung atin pong quarantine, isolation area diyan po sa ating bayan. Kumusta na po? Nasaan po ngayon yung ating pasyente? Ganito, Romy. Nasa bahay pa niya pero hinahanda na yung dating tukang center namin ay ready na, rinifer na ni engineer at ni MCDO, June, saka na doktora, nilinis na, disinfected na yon at ni-ready na para dun sa, sana, sa husband and wife, tapos yung family, ito naman sa aming senior citizen, nire-ready na lahat. Pero sabi ko kay doktora, parang I feel, hindi tama na tayo ang magkaroon ng responsibility diyan sa positive na patient. Sabi ko, kung ano ang protocol ng DOH, kung yan ay dapat ay kunin ng provincial hospital at dun i-isolate sa provincial hospital, ay ibigay na natin kasi hindi natin kayang magkaroon ng responsibilidad diyan. Hindi natin alam kung ano ang mangyari. Good, sure ba natin na yan ay magne-negative din sa atin pag in-isolate, di ba? Ay, hindi natin sigurado It's better na alisin na natin ang responsibility sa ating mga balikat. Let the OH and the provincial hospital do it, di ba? Para pati ang mga kababayan natin may peace of mind na wala dito sa ating bayan yung positive na patient at nasa provincial hospital na. Di ba tama yun, Romy? Sana po ay ganun po talaga dapat, Mayora, pero bigyang linaw po natin dahil mamaya naman po ay makakapanayam po natin ang Provincial Health Officer po ng ating lalawigan, si Dr. Gerardo Cabalies, at mamaya din pong 5:30 ng hapon ay makakapanayam din po natin live ang ating pong Gobernador, Presbitero Velasco Jr. Kanina ko lamang po natanggap yung confirmation po ni Governor, so antabay lamang po kayo dito po sa Lucky 7 Channel 3 at dito po sa Marinduque News Network. So, Romy, opo, Mayora. Idadagdag ko. Kasi nag-text si Governor na okay daw na dito na i-isolate. Kasi yun din ang sabi ni Doktora na pwede naman daw dito sa aming yung facility namin na nire-ready pa lang
pwede raw namang dito, pero ako ang ayaw. Kasi marami ng problema kami. Sa akin gusto lang, I just want to be sure na kung yan ay positive, ay bigay na natin sa provincial hospital. Kung ayaw nilang tanggapin, then that's the time na okay, dito natin accommodate. Pero if the provincial hospital can accept the patient, since dapat sila naman at sila ang may facilities, may mga gamot, ay mas maganda sa kanila na. Hindi sa ako ay takot. Talagang takot ako. Ayaw kong ang mga kababayan kong karamihan ay magkaroon pa ng sakit. At ayaw ko na sila maging POI or whatever, o maging positive in the long run. Siyempre, we have to play safe eh. So, I had to accept. Ang gasan, wala kami facilities, gamutan. Yung mga room lang, lugar, okay lang yun. Pero, hindi kami pa rin ng provincial hospital na may gamot, may mga doktor, may mga nurse. Kulang kami roon. Kaya, para sa akin, natatakot ako na hindi namin kaya yung responsibility na ganun. Kaya, sa akin, mas maganda na ibigay na sa provincial hospital. Sana matanggap nila. Okay? Opo. Medyo din po at stressful din po ito, lalong-lalo na po dun sa ating kababayan na nagpositibo. Pero Mayora, nakipag-ugnayan na po baga kayo sa ating pong PHO o kaya po ay sa ating provincial health o kaya po ay kay doktora sa kung ano naman po yung ginagawa pong paghahanda nila dun po sa ating kababayan na nagpositibo dyan po sa bayan ng Gasan at papaano po nila inihahanda psychologically yung ating pong kababayan dyan sa Gasan? Palagay ko, they are doing their best at nag-uusap-usap pa kasi nga kanina sabi sa akin ni Doktora Abby, yung PHO ko, yung RHU doctor namin dito, na okay daw naman, nandito, yun ang sa kanyang idea ay okay pa. Pero sa akin naman, tinawagan ko siya ngayon lang before you call me, na doktora, parang ang isip ko ay tawagan mo uli ang DOH, ang provincial doctor, na sila mag-usap and they had to decide na kung maganda at kung matatanggap nila, mas maganda para sa atin. Para ang problemahin na lang natin ay yung pamilya nung positive na patient. Yung family na lang ang alagaan muna natin. At itong positive ay doon na siya sa ospital para mabigyan ng tamang gamot. Para hindi tayo maraming problema na inaako. Kasi mahirap yung lahat ay atin eh. Diba? So I don't know what happened now. Opo. So sana po ay magkaroon agad ng katugunan ang atin pong provincial health office o ang inyo pong pamunuan sa kung saan po nararapat na dalhin po ang ating kababayan na nagpositibo po sa COVID. Though marami po kitang mga kababayan na nagatanong kung saan daw pong barangay, dyan po sa Gasan, kung taga saan po yung ating pong COVID-19 patient. Pero yan po ay ating atanong directly sa PHO kung pwede po nilang i-divulge yung information po na yan, pero irespeto po natin yung confidentiality ng ating pong kababayan na nagpositibo nga ni po dyan sa bayan ng Gasan. So, okay, kasi we don't want, ayaw natin magkaroon alarma ang mga kababayan. Kasi hindi naman biro yan. So we don't want to na kumalat agad yung news na yan that will cause ng panic or whatever. Alam mo naman na ang mga tao masyadong kuminsan hindi pa alam lahat eh kung ano sinasabi. Mumurahin ka pa. Nako, mahirap na.
Okay. Pero maliban po dyan, bagamat alam po natin na sobrang lungkot po ng balitang yan na natanggap po natin ngayong umaga, Mayora. Pero pagdating naman po, Mayora, doon sa pangkalahatang update dyan po sa ating mga kababayan sa bayan po ng Gasan, kumusta po kaya yung implementasyon po natin ng Enhanced Community Quarantine? Well, tayo ay talagang nag-implement, nag-i-stricto na. Kasi nga, katulad niyan, maraming pasaway. Nag-iinuman, nag-ano-ano pa, ipon-ipon. Si Kip ay binigyan na rin ng direktiba ni TD Landicho at sinabihan ko rin si Kip, huwag na tayo na magpadala sa pakiusap kasi pag tayo ay nagbibigay, wala nang susunod sa batas. Kaya, nung una, winarningan niya. Ngayon, sabi ko, bahala ka na, Chief. Hindi ako makikialam na maghingi sa iyo ng pabor. Kung ano ang batas, sundin mo. Basta ayaw ko nung may makikiusap sa akin, tapos pakikiusapan kita na, sige, pagbigyan mo, I don't want that. Kung ano talaga ang batas, lalo ngayon, na mayroong problemang nag-positive, we really have to be strict to implement the law. Kasi ang nakasalala dito, the whole community, the whole town Kung yung iba pasaway, ay bigyan na ng talagang ng patungan na yan, pag bigyan na ng parusa kung talagang kasi mahirap Mahirap din. Pagtatawanan lang nila ang batas. They just parang sa Maynila, parang sa Quezon City, di ba? Ayaw naman natin na tayo ay ibigay ang pag-implement sa mga army o hanggat maaari, natin, pasunurin natin sila at ipaliwanag. Ay ilang buwan ng mahigit na nagpapaliwanag kami. Pati sa mga lahat-lahat ng lumalakad dyan. Matigas ang ulo ko minsan, naturumi, kaya talagang dapat mag-implement ng batas ng tama. Kaya sabi ko nga, basta ang batas, bahala na ang kapulisan. Diba? Para hindi ako, basta binigay ko na sa kanilang instruksyon, kung ano sa tingin ninyo ang dapat na kaparusahan, do it, implement the law, para tayo ay hindi magkaroon ng problema na sisisihin tayo na hindi naman pinatupad ang batas. Ang sisisihin pa ang kapulisan at ako. Nasabihin na naman, anong klaseng mayor niya, walang mandato. Ay hawak niya ang pulis, hawak niya ang Coast Guard, hawak ang RHU, pero hindi ko raw inaayos ang patakaran. Wala raw ako mandato. Kita mo naman, hindi ko pa alam kung ano, sisisihin ka na. Hindi pa naintindihan kung ano ang issue. Nauna na yung mga charges na gano'n. Hindi naman tayo, Romy, natulog. Ang totoo lang, araw-araw, gabi-gabi, hindi ako natulog. Lahat ng problema, inaayos ko yan kahit ako nasa bahay. Nagpapamiting ako halos everyday. Kahit ako ay dapat ay hindi lalabas ng bahay, I go out. Nagpapamiting ako sa opisina ko. Kaya nga ito, nawawala ng boses ko. Ay, nako. Oo. Mayora, pagdating naman po doon sa ating distribution po ng social amelioration program ng cash assistance po coming from DSWD, kumusta po dyan sa inyong bayan? Nakapag-distribute na po baga ang DSWD? Ay, nako. Thank God. Ngayong araw, tapos na ang distribution. Kaya lang, I understand, just like in other parts of Philippines, marami ang complaint. Kasi, kaya ayaw kung kami ang mag-distribute yan, dapat DSWD na lang Kasi, siyempre, yung iba na hindi pwedeng isama, nagreklamo, bakit si ganun kasama, bakit si ganun kasama, bakit kami hindi. Ay, nako, kaya mahabang pagpapaliwanag para maintindihan nila. Well, kaya nga ang DSWD ay okay naman at sila nagpapaliwanag kasi sabi ko nga, Romy, takot ako dyan sa nakalagay dyan na I am criminally liable, responsible pag
may naghabol at may nagkamali together with yung MSWDO ko, yung treasurer ko, may kulatilya dyan. Paano naman, sabi ko ay ang totoo lang, sa dami ng pabago-bago nilang mga order, mahihilo ka. Mamaya, lahat isama. Mamaya, hindi, piliin lang. Mamaya, yung mga ganyan, ay maraming direct. Siguro naka-10 times na ng changes. Kaya talagang nakakahilo din. Eh, sabi ko nga dun sa MSWDO, ay pagkaayusin ninyo at mahirap nang tayo ay makalabos dyan. Ay nako. Pero Mayora, so far po, lahat po ng barangay ay tapos na ang distribution ng SAP. Magandang balita naman po yan, Mayora. So siguro habaan na lamang po ng pangunawa ng iba nating mga kababayan. Ano po? Sana naman, Romy, ang ating mga kababayan, kung talaga namang may kaya sila, wag na silang mga rimuhan. At dapat nga, magparaya na lang sila doon sa talagang mahihirap. We must have a good heart naman in this time na may crisis tayo, na may COVID-19. Magdamayan, magtulungan. At wag na yung magiging makasarili. Kung dapat nga tayo ang mag-share, magbigay ng tulong Hindi yung alam naman natin tayo ay mas blessed. Ay yung mga less fortunate, bigyan na natin. Hindi, wala, bakit pag-iisipan pa natin yun ay kung talagang walang makain yun, wala talagang pera, ay wag nang mag-inggit-inggit, di ba, Romy? Po. Minsan maintindihan din po natin yung sentimiento rin ng iba nating mga kababayan, pero tama po kayo. Kumbaga, ibigay na natin o ilaan na natin yung tulong ng gobyerno sa mas higit at lalo na nangangailangan. Opo. Mayora, pagdating naman po sa iba pong ayuda, meron po bagang inisyatiba ang pamahalaang bayan ng Gasan? Ay, oo, marami. Romy, ganito yan. Pinauna namin ang mga barangay doon sa QRF, Quick Response Fund nila. So sila ay namigay, tapos kami, nuna namin magbigay sa mga senior citizen, PWD, tapos na kami doon. Tapos sumunod kami, indigent family, indigent household. Nagbigay kami ng 10 kilos with 10 kilos rice. Di ngayon, natapos na yun, may another trans namin na natapos na lahat na ng household kasi nagre-reklamo yung iba. Pareho daw namang affected ng COVID-19. Hindi sila nakatrabaho, hindi sila makalabas, ay bakit daw yung indigent household lang ang bibigyan. So napag-isip-isip namin, nag-usap kami, lahat na ng household ay bigyan na. Kaya nagbigay na kami ng tigpa 5 kilos. At kami, another trans pa uli kami baka after mga next week or 10 days, magbibigay pa uli kami sa lahat pa uli. Ngayon, ang ginawa ko naman, Romy, kaysa sa sardinas ang aming bilhin, ay namili ako ng mga daing at saka pilipitin kung anong available sa mga tuyo. Nag-repack kami noon at ang binibigay namin para may pang-ulam sila. Kasi napakamahal ng sardinas tapos pahirapan pang bumili. Ay di, nakatulong na kami sa mga fisherman at saka dito sa mga merchant natin. So ang sunod ko naman na isasama ay yung agricultural product. Sabi ko, pipiliin ko kung alin yung gulay na hindi madaling masira, na yun din ang ipapamigay natin kasama dun sa mga bigas. Kaya tama po yan, Mayora. Idea namin. Opo. Actually, Mayora, galing po kami dyan sa Kabugaw kanina, sa Barangay Kabugaw, at namili po kami ng mga produce ng ating mga magsasaka dyan. Marami po pala dyang mga nagatanim ng talong, kalabasa. Totoo yan. Opo. Oo. Baka pwedeng isama po dun sa pamigay ninyo para naman magkaroon din po ng income yung atin pong mga magsasaka dyan po sa ibang mga barangay. Tama ka dyan, Romy. Talagang yan ang gagawin ko. Talong, kalabasa, labanos, yan. Yung mga ganyan.
yung mga hindi nasira okra, kung ano nung hindi lang yung green leaf. Kasi yung leafy veg sa madaling malanta. Hindi pwedeng i-distribute kasi takes 2 days para marami. Alam mo ba, Romy, ang aming number of household, Opo. last 2 years ago, or last year, 8,879. Mantakin mo ngayon kung ilan? 10,313. Ay, Diyos ko talaga. Almost 2,000 po pala household, yun pong nadagdag. Ano po, Mayora? Megit 1,400. Ang Okay. nadagdag. Nadagdag. Opo. Kaya, additional na naman. Mabuti na lang, nagpasalamat ako at may dumating sa BBM yung kanilang ayuda na extra 1 month tira na yun ang aming ginagamit na makabili lahat ng mga panggamit para dito sa COVID-19. At yun, siyempre kailangan din pag-aralang mabuti, hindi naman natin pwedeng basta gastos ng hindi naman tama. Kaya gusto ko ay lahat ay maging maayos. Kaya yun. Kaya Romy, ay kung ano ang gusto mo pang malaman, let me know para baka naman mabigyan kita ng feedback na maganda. Opo. Mayora, alam ko po at nakita rin naman po namin yung inisyatiba po ninyo, lalong-lalo na po sa mga senior. Ano po, sila po yung unan yung binigyan ng ayuda. Ano po, kumusta na po yung ating mga senior citizen? Okay naman. At saka, Romy, in my own, yung aming family foundation ay nagbigay kami ng rice at saka sardines, canned goods sa lahat ng tricycle driver. Twice na, dalawang trans na ang binigay ko. So, kasi kawawa naman sila, wala silang trabaho. So, yung aming family foundation, pinadaan namin siyempre sa munisipyo ang pag-purchase ng ng NFA kasi hindi naman pwedeng mag-direct meron. Pero lahat kami ang nagbigay. So I just paid whatever is the amount, number of sacks ng NFA na bibilhin para sa lahat ng mga tricycle driver. At saka humihingi pa sa akin ang mga jeepney driver. So yun ang next na bibigyan ko. Kasi hindi naman nakahiwalay sila sa munisipyo. So nakakaawa rin naman, wala silang hanap buhay. That's why I give them sa ayuda ng bigas at saka yung canned goods na binili ko sa CDO. Ganun, Romy. So yung iba, Mayora, ngayon po na nakapagtala na ng unang kaso ng COVID-19 dyan po sa bayan ng Gasan, irerekomenda po ba ninyo na o pinag-aaralan nyo po ba na magkaroon po ng total lockdown dyan po sa inyong bayan? Sabi ni Doktora, ang ilalakdown muna ay yung lugar kung nasaan yung victim, yung pasyente. Yun lang muna. Tapos pag-aaralan, kung mayroong naapektuhan na medyo dumami, siguro we have to discuss it with the OH, doctors, at sa iba na concerned. Para siyempre, I cannot just decide it alone. Kasi hindi biro na i-lockdown natin ang buong bayan. Di ba? Okay. So marami po tayong mga kababayan ang nagatanong hinggil po dun sa iba pang detalye, pero inarespeto po natin ang protocol sapagkat mamaya naman po ay makakapanayam natin ang ating pong Provincial Health Officer upang doon po natin tanungin ang iba pa pong mga detalye patungkol po sa balitang ito. Huwag po kayong magmagaling, huwag po kayong magmarunong sapagkat alam po natin at sinusunod po natin ang protocol sa kung ano dapat ang ibigay po natin ng mga detalye sa ating pong mga kababayan na nanunood po dito po sa ating live feed. Mayora, baka meron pa po kayong karagdagan na detalye na apabatid sa ating mga kababayan, partikular po dyan po sa mga kababayan natin sa bayan ng Gasan. Okay, Romy, ang masabi ko lang sa lahat ng mga kababayan ko ay tayo po ay magdasal. Huwag natin pong kalimutan at huwag po tayong magpanik at wag po tayong maniwala sa mga fake news
sa kung ano-ano ang mga kinakalat na balita na hindi naman totoo. Basta kayo po ay magtanong sa tama na tao kung sino ang talagang nakakaalam, katulad ng ating rural health officer. Nandiyan naman po sila. Sila po ang pagtanungan nyo at huwag po kayong basta makinig sa mga chismis. Kasi kayo po ay baka matakot ng hindi naman dapat. Kaya huwag po kayong mawalan ng pag-asa na ito pong ating problema ay pinag-aaralan po at pinagtutulong-tulungan po nating lahat. Ako po na inyong punong bayan ay hindi titigil hanggat hindi po natin ito nalulutas at mabibigyan ng magandang solusyon alang-alang sa buong mga constituents ng buong Gasan. Huwag po kayong mabahala. Gagawin po natin ang lahat ng dapat gawin para po ito ay magkaroon agad ng magandang solusyon. Isa po natin ang ating si Doktora Abby Villaurel, mga kasama niya, RHU personnel, mga nurses, mga midwife, lahat po. At ang atin pong ginagalang na provincial governor, hindi rin po siya nagpapabaya. At sa atin pong PHO, si Dr. Jerry Caballes, Dr. Rachel Garcia, at ang atin pong provincial doctor sa hospital, si Dr. Ancheta. Lahat po yan ay kaisa natin para po mapagtulungan ang problemang COVID-19. Kaya wag po kayong magnervyos, wag kayong mabahala. Gagawin po naming lahat ang dapat gawin para po tayo ay maging ligtas sa COVID-19. Maraming salamat po at sana po magtulungan tayo magkaisa. Okay po. Okay. Nandiyan po ang Panginoong Diyos. Let's not stop praying. He alone is the answer. Hindi niya tayo pababayaan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mayora, at kami po ay patuloy na makikipag-ugnayan po sa inyo, hinggil naman po sa mga pinakahuli pang kaganapan at development dyan po sa inyong bayan, sapagkat antabay lamang po yung ating mga kababayan sa mga nagatanong sa iba pa pong detalye, lalong-lalo na po yung detalye, particular po doon sa ating pasyente, yan po ay atanong mismo natin sa right person, sapagkat meron pong tama doon sa mga hindi po nakakaunawa ng mga nanunood, meron pong tamang tao na dapat pagtanungan ng mga detalye po patungkol po sa isang COVID-19 patient. So, antabay lamang po kayo dahil mamaya naman po ay makakapanayam natin ang Provincial Health Officer ng atin pong lalawigan, si Dr. Gerardo Caballes, at mamaya pong 5:30 ng hapon, kung kayo naman po ay may mga katanungan patungkol naman po sa provincial level, ay makakaugnayan naman po natin live via phone patch ang atin pong gobernador, Presbitero Velasco Jr. Maraming salamat po, Mayora, at mag-ingat po kayo dyan. Alam po namin na talagang sobrang hirap na po ng inagawa ninyo. Masiguro lamang po na ang lahat ng ating mga kababayan dyan po sa bayan ng Gasan ay maligtas at hindi po mahawa nitong COVID-19, nitong COVID o coronavirus disease. Thank you, Romy. God bless. Take care. Maraming salamat po. Muli po, yan po ang tinig ng ating alkalde dyan po sa bayan ng Gasan, si Mayor Victoria Lau Lim. At yan po, mga kababayan, ano po ang pinakahuling detalye. Actually, meron pong inilabas na pahayag, official announcement, ang RHU o ang Rural Health Unit ng bayan po ng Gasan. Pero maya-maya po natin yan basahin sapagkat patuloy po tayong nakikipag-ugnayan sa mga key officials po dito sa ating lalawigan sapagkat kailangan po nating sundin ang protocol sa paghahatid po ng balita sapagkat alalahanin po natin na meron po tayong tinatawag na Tune in sa pinagkakatiwalaan online news network ng o ang tinatawag naman po na Heal as One Act. lungkot ay mapapawi.
Manatili po kayong nakaantabay dito naman po sa Marinduque News sapagkat kagaya po ng aming sinabi kanina, makakapanayan po natin susunod na ang atin pong Provincial Health Officer Dr. Gerardo Caballes. At kami po ay nakikiusap sa lahat ng ating mga kababayan, huwag po kayong magpalabas ng misinformation sapagkat may karampatang kaso po yan sa ilalim ng atin pong republika. Bago na tambayan, ay bakit ganun baga? Inabot ako ng kaba, ang pagbati mula kay DJ talagang anong saya. Sus pa rin Muli po, naitala po ang kauna-unahang kaso ng COVID-19 sa bayan ng Gasan. Iyan po ang kinumpirma ng ating pong alkalde, si Mayor Victoria Laulim. Kamarinduqueño, yanigiman ng pagsubok. Tagay natin yan, o diba anong saya? Shoutout muna tayo dyan. Kasama mo kami ngayon, tiyak walang maiiwanan. Santa Cruz, Mugbubuwak, Torrijos, Buena Vista, Gasan. Magkakatid ng kasiyahan niya ng kanilang panata. Ito ang Marinduque News, buong mundo nagtitiwala. Makitune in sa pinagkakatiwalaan. Online news network ng ating mga kababayan. Magbabalik po kami makalipas lamang po ang ilang mga patalastas. Muli sa ating mga kababayan dito sa Gasan, ang ating kapulisan po ay patuloy na umiikot at nagpapatupad ng lahat ng protocols na kinakailangan natin upang masugpo natin itong COVID-19. Kaya humihingi po kami ng inyong paikioperasyon para kami ay matulungan nyo rin at masaitupad ang lahat ng aming ginagawang trabaho. Ang lahat po ng ginagawa namin ito ay para sa inyo at para sa inyong pamilya. Sana po bigyan nyo kami ng magandang pagkakataon para patuloy natin labanan itong COVID-19. Maganda na rin po ang nagiging resulta ng ating pakikipaglaban sa COVID-19. Tuloy-tuloy lang po natin ibigay ang ating pagiging disiplina at patuloy rin po nandito ang gobyerno, bibigyan po kung anong kailangan para sa inyo. Maraming pong salamat. Programang ito ay inihahatid ng mga sumusunod: Sun Cellular at Smart. Stay connected. Stay updated. Dream Favor Travel and Tours. Experience your dream tour. Travel with us. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. The Buwak Hotel. Your hotel in Marinduque. Relaxing comfort like home. Villa Atelana Resort. Your resort accommodation in Maniwaya Island. Marinduqueño Association of the Capital Area. An organization of Marinduqueños in Maryland, USA. Ako po si Jovelyn De Los Santos Sintay from Bulyasmin, Buwak, Marinduque. Nag-umpisa po ako minom ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix last September. That time po nakakaramdam po ako ng sakit sa dibdib, hindi po ako makatulog ng maayos. Tuwing 12 midnight po nagigising ako, hindi na po ako makatulog hanggang umaga. Nung nag-umpisa po ako uminom ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, naging okay po yung pagtulog ko. Tapos yung paninikip po ng dibdib ko, unti-unting na po siyang nawawala. Then po yung mga konti-konting varicose sa katawan ko, napansin ko po siya na habang umiinom po ako ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, nawawala po siya, bali nagpe-faded po siya. Tapos po, ang kagandahan po dito sa Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, ano po siya, sugar-free po siya. Ang nagbibigay po sa kanya ng tamis is yung stevia po. Kaya doon po sa mga katulad ko na hindi makatulog, tapos po medyo may nararamdaman sa katawan, may naninikip ang dibdib, may diabetes, meron pong ulcer, nire-recommend ko po ang Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Makakatulong po ito ng malaki sa inyo.
Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix, all natural ingredients. Rich in malunggay, mangosteen, guyabano, barley grass, and agaricus mushroom. No sugar added. Available in selected drugstores and groceries nationwide. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix ay mabibili rin sa mga piling tindahan sa Marinduque. Tumawag lamang sa 0908-911-9411 o kaya ay sa 0966-887-3588. Toto Noel Head and Body Relaxation from Japan. Feel better, relieve stress and pain. Don't forget to relax yourself. For more information and reservation, please contact 0907-452-4687 and 0977-733-9290. Visit also Toto Noel Facebook page at Toto Noel Marinduque. Toto Noel Head and Body Relaxation at Kawit Buwak Marinduque. Digalitad ba na aklat ang hanap mo? Subukan ang libro ng FNB Educational Incorporated. Para sa karagdagang informasyon, tumawag sa 0923-1853-240 and look for Adrian Rosales. FNB Educational Incorporated, ang publishing house na nagsusupply ng libro mula preschool hanggang senior high school. Aprobado ng DepEd. Align sa K-12. FNB Educational Incorporated.